Kung gusto mo ng classic scooter na elegante, pasok sa budget dahil halos 20,000 daw ngayon yung kanilang discount. Italian looking na rin. Tara, bigyang pansin natin ang SYM Tuscany 150. Tara! Sa kanyang looks ay masasabi mong pwede talaga siyang pangtapat dun sa mga classic scooter na kilala kagaya ng Vespa or Lambretta. Dahil sa hindi nga nagkakalayo yung kanilang forma, maganda na rin yung aesthetic, cute, madaling dalhin, pasok to sa mga nag-aaral pa lang magmotor or sa mga beginner, pwedeng pang lady rider or pwedeng pang araw-araw. Elegante ang pormahan, lalong nagpaangat sa pagka-classic scooter nito. Ang kanyang mga pairings, nung nakita ko ay maganda naman talaga yung quality. Malapad yung upuan, may white na lining na nagsilbing division ng upuan ng rider at dun sa backride. Malawak at komportabling apakan ng rider. May rubber matting na rin ito na iwas sa dulas ng ating mga paa pagka nakasakay tayo sa motor. At unique ang mga disenyo ng kanyang mga signal light na kapag nakita mo ito, masasabi mong Tuscany 150 ang motor na to. Dahil yung shape ng kanyang mga signal light ay parang sipit ng crab. C-shape ito dito sa may unahan at maging doon sa signal light sa likuran. Ang ilaw ng motor na to mula sa kanyang headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal light ay naka full LED na. So maliwanag yung bato ng ilaw pero hindi naman nakakasilaw. Dahil nga napaka-elegante at premium looking ng scooter na to ay talagang napaka-minimalist at wala kang makikita ang mga decals dito. Tanging mo makikita ay yung kanyang mga emblem magmula dito sa harapan. Sa pinakagitna, black background, tapos may Tuscany nandito sa taas at dito sa bandang ibaba ay may three colors na green, white, and red na nagre-representa para siya ay maging Italian looking. Dito sa kanyang bandang kaliwa, pag nakakatayo sa motor ay may emblem, Tuscany 150, silver plated ito. Agaw pansin, talagang napaka-elegante yung datingan. At sa pinakaibaba naman ay may kulay gray na touch, may pride of ownership dahil may nakasulat na SYM. At sa bandang likuran naman, pagkatingin natin dito sa kanyang bandang gilid, ay meron pa ring silver-plated na emblem na Tuscany na bumagay din dito sa kanyang very simple na grab bar na kulay silver din. Isa din sa nagpaganda ng kulay ng motor na to ay yung karagdagang touch ng kulay gray dito sa frame ng kanyang headlight. Dito din sa kanyang panel, yung pinaka-frame niya, kulay gray din. At dito din sa kanto ng kanyang fairings, papunta dito sa may bandang gitna ng kanyang foldable na backride footrest. Hindi rin kinalimutan na lagyan ito ng USB ready na charging port. Pwede tayo dito mag-charge. Napaka-convenient na rin ang motor na to dahil ang kanyang tank cap ay may kita natin dito sa unahan. Pagka nagpagas tayo, hindi na natin kailangan tumayo pa or ng ating backride dahil nandito na nga sa unahan yung kanyang tank cap. Ang location ng tangke ng motor na to ay nandito sa pinakaibaba na nagpaganda sa center of gravity ng motor na to. Kumbaga, mas magandang tumakbo ito dahil yung bigat ng motor na to ay nandito sa pinaka-lower part. Keyless na rin pala ang motor na to na bihirang-bihira sa classic scooter. May carabiner hook na rin dito sa pinaka-unahan. Pwede nating ilagay yung mga dalahin natin kung tayo man ay may mga pinamili. At kung kulang pa yan, dito sa kanyang underseat compartment ay napakalawak na rin. Nakasyang-kasya yung mga full face na helmet. At kung may ilalagay man tayo dito sa underseat compartment na ibang bagay, ay may dalawa namang hook para sa ating mga helmet. At kung nag-aalangan kayo dahil nga sa classic scooter ang motor na to, baka wala siyang masyadong power. Nagkakamali po kayo dahil 150cc na po ang motor na to. Naka 4-stroke ito, single cylinder, single overhead cam, at mas lalong matipid sa gas dahil naka 2 valve pa siya. At saka naka-FI na rin. 10.7:1 ang kanyang compression ratio. CVT automatic ang motor na to. Less maintenance dahil naka-air-cooled pa siya at okay lang sa classic scooter na below 200cc. Kumbaga, akma siya sa 150cc, hindi na rin mag-o-overheat kahit na naka-air-cooled pa siya. May asahan tayo sa lakas ng kanyang makina na 8.5 kilowatts at 8,000 RPM na kanyang maximum power. At sa kanya namang maximum torque ay may 11.4 Newton meter at 5,500 RPM. Na goods na rin dahil pangtakbong pogi lang talaga ang hatid sa atin ng mga gantong classic scooter. Sa kanya namang instrument panel ay fully digital ito na nahahati sa dalawa. Sa bandang itaas, nandyan yung orasan, voltmeter, odometer, habang sa ibaba nito ay makikita ang fuel gauge,
At ang speedometer, syempre lahat ng mga pangunahing impormasyon ay makikita natin, kagaya ng turn signals, engine check, temperature check, etc. May dalawang button sa left and right niya, ang isa ay para sa option at ang isa naman ay para sa adjustment. At sa sukat naman ng kanyang mga gulong dito sa unahan ay may sukat na 110/70/12. May kalapara na rin ito, lalo na dito sa hulihan na may sukat ng 120/70/12. Parehas na nakamags at tubeless na rin. So, bagay na bagay yung laki ng kanyang mga gulong dun sa kanyang body structure. Kumbaga hindi alangan, sakto lang din. Ang brakes niya naman sa harap at sa likod ay naka-disc brake na naka-combi brake system na kapag pinigyan natin ng madiin, ang brake sa likod ay may sumasamang 30% na brake sa harap. Okay na okay kapag baguhan ang gumamit at hindi pa masyadong marunong tumantya ng brake. So malaking tulong na naka-combi brake system ang motor na to para maging smooth at instant ang braking system ng scooter na to. At sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay ginamitan ng telescopic fork at ang mahalaga naman dito sa likuran ay naka-dual shock na hindi kagaya ng ibang classic scooter na naka-single shock absorber lang. Ang isang to ay naka-dual shock absorber. So maganda yung laro ng mga suspension lalo na sa mga malulubak na kalsada. Kayang-kayang dalhin ang motor na to kahit na mga baguhan sa pagmumotor dahil may bigat lamang ito na 123 kilograms. Nung sinukat naman natin yung kanyang seat height ay saktong-sakto lang. Kayang-kaya nating sumampa ng maayos at puti din tayo dito. Nakasayad yung dalawa nating paa sa ground. Kung gusto nyong gawing reference yung ating height, my height is 5'5" hanggang 5'6". Sa seat height niya na 780mm, hindi naman tayo nahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo may kababaan ito. So, ingat na lang tayo sa mga malulubak na daan or matataas na humps. Medyo humete na lang tayo dito para hindi sumaya sa ating motor dahil ang kanyang ground clearance ay may 101mm. Sa kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,260mm. Ang kanya namang dimension, sakto lang yung lapad, yung haba at yung taas. Dahil ang kanyang length ay may 1,855mm. Yung kanyang width naman ay may 715mm at ang kanyang height ay may 1,130mm. Ang kanya namang bore and stroke ay may 57.4 by 57.8mm. Ang dating presyo ng SYM Tuscany 150 ay 126,900 pero may discount sila ngayon at nagkakahalaga na lang siya ng 108,900. Kung gusto niyo naman mag-installment, pwede naman. Kung magda-down kayo dito ng 18,027 at ang magiging monthly nyo kapag kinuha nyo ito ng 3 years ay 5,287. Kung ikaw mahilig sa mga classic scooter, sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Tuscany 150? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mag-updated kayo sa mga susunod pa nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.